dapat meron kang marketing strategy. Ito yung mga tamang paraan para ibenta yung isang produkto o negosyo. Kung ikaw ay nagsisimula ng magnegosyo pero nahihirapan sa pag-market o sa pagbenta, tapusin mo ang video na to kasi isi-share ko sa iyo yung mga diskarte ko kung paano natin ibenta ng maayos yung ating negosyo o produkto. At kung ngayon lang tayo nagkita, ako nga pala si Erwin Erquilang, isa po akong bumbero, entrepreneur at isang fitness enthusiast. At sa negosyo, mayroon akong more than 10 years na experience na kabiguan sa pagbi-business. At lahat ng mga realization ko, lahat ng mga experience ko ay sinishare ko sa mga videos ko at sa mga content ko. So bago tayo magsimula mga kasin, so pakinggan nyo muna yung totoong kwento kung bakit ako nahilig sa pagbi-business. So way back mga 2015 mga kasin, so ay bagong pasok ako sa BFP. So sa 1 year in service ay minsan hindi talaga maiwasan na kinakapos ako sa pera kahit binata. Kasi nagbibigay din ako ng allotment sa mama at papa ko bilang sukli sa pag-alaga at pagpapaaral nila sa akin nung high school at college. At dati mga kaasinso, yung kadalasang naging rason talaga kung bakit kinakapos ako sa budget kasi noon wala pa akong tinatawag na financial literacy, wala pa akong nabasa ng mga libro about finance at kung paano mag-save ng pera. So kahit anong uso na mga gadgets or bumibili din ako ng sasakyan noon na mga second-hand na talagang liabilities. No? So yun yung isa sa mga kamalian ko dati. At yun nga, one time na-realize ko na kailangan ko nang baguhin yung sistema ko, no? Yung style ko, lalong-lalo na pagdating sa budget or sa paghawak ng pera. At every time din na makakakita ako ng isang negosyante, so na-inspired talaga ako na makikita ko na magaganda yung kanilang mga kotse, yung kanilang mga bahay, magagara din at yung oras nila ay parang hawak nila, no? Kahit anytime pwede silang magbakasyon ng walang inaatupag or talagang hawak nila yung kanilang time. So yun yung isa sa mga naging inspiration ko kung bakit na inganyo akong into business din. Yun nga, sinubukan kong mag-ipon ng pera at nung nagkaipon ako ng pera, na try kong mag-business. So, unang mga ventures ko mga kaasinso ay into farming ventures, no? So, nag-alaga ako ng baboy, no? Nag-piggery ako, nag-poultry, yung layer na yung white eggs. At saka, na-try ko ding mag free-range chicken, yung goat farm, at na-try ko ding mag rabbitry. So, bumili ako ng mga mamahaling rabbit, no? From Manila. So, halos lahat ng farming ventures ko ay lugi mga kasin. So kung meron mang nag-succeed ay talagang konti lang yung profit. So yun mga nahinto ko. Pero yung gastos ko sa mga building ay yun nga hindi nabawi. So yun lugi. At na-try ko ding mag sari-sari store pero ang naging problema ko naman sa sari-sari store ay maraming nangungutang. So pag sinisingil mo ay inaaway ka pa. So, lugi talaga sa cash flow. So, sa food business naman, try ko ding mag chicken pastil. Ang naging problema ko din is hindi consistent yung supply ng manok, ng chicken breast. No? So, na-try ko ding mga rice toppings. At yun nga, nahinto rin. No? So, marami na akong na-try ding mga business. At sa mga failures na yun, no? Sa mga unang business ko ay ngayon ko lang na-realize na napaka-importante din yung marketing sa isang business. Kasi pag maganda yung marketing mo, so tuloy-tuloy ang pasok ng pera. Kahit medyo magastos, basta tuloy-tuloy ang pasok ng pera dahil maganda yung marketing. So, magsusurvive yung business mo. So, yun yung kulang ko dati rin. No? So, aminado naman ako doon. At sa ngayon mga kasin, so habang active pa rin ako sa pagiging empleyado, ay napunta talaga ako sa banana chips business ko. So, ito yung na-focusan ko na business kayo, no? So, isang business while nagtatrabaho ako. So, pinagsabay ko na lang kasi doable naman. At masaya ako mga kasin, so kasi sa ngayon ay unti-unti nang lumalaki yung business brand ko na Pinoy's Banana Chips at marami na ding tumatangkilik.
no? Sa lalong-lalo na sa social media, sa TikTok at sa mga online. At dito naman sa lugar namin, may mga resellers na din kami. At sa TikTok naman ay medyo marami-rami din yung mga affiliate na nagmamarket sa produkto. Ngayon Kaasinso ay i-share ko sa iyo yung tamang pagbenta ng isang negosyo or produkto. At ang una mga Kaasinso ay attention. So kung may produkto ka, so siguraduhin mo na mai-expose yan. Lalong-lalo na sa social media kasi online na talaga ang labanan ngayon. No? So pwede kang magsimula ng negosyo kahit nasa online lang basta ma-expose ka at makuha mo yung atensyon ng masa. So pwede kang gumawa ng mga page or mga social media account na may mga libre naman. No? Kadalasan ay libre. So walang bayad, basta mag-open ka lang ng account at doon ka mag-post ng consistent sa yung na-open na produkto o serbisyo. At talagang ginagawa ko ito sa Blow Up, may mga page akong ginagawa para sa business brand at nag-join na ako ng mga marketplace. No? So sa Red Up naman may mga affiliate akong kinukulab nang sa ganoon ay sila na yung magma-market sa produktong pinoproduce namin. Basta maging consistent lang sa pag-post, lalong-lalo na pag may mga purchase at pwede mo rin yang i-vlog. Nang sa ganoon ay katagalan, may expose ka at makukuha mo rin yung atensyon ng masa, lalong-lalo na sa social media. Next mga Kaasinso ay dapat yung produkto na gagawin mo is 10 out of 10. So dapat sobrang lupit ng product mo kasi kadalasan talaga ng mga negosyo ay nauuna na at kung makipagsabayan ka man, siguraduhin mo na may age yung ginagawa mong produkto or binibenta mong produkto. Nang sa ganun ay makakasabay ka no, sa mga nauna ng business. Next mga Kaasinso ay magbigay ka ng magandang offer. So kung magnenegosyo ka, siguraduhin mo na may kita ka talaga kasi minsan kinakain lang sa mga commission ng mga platform yung profit natin or sa tax na hindi natin namamalayan. So kung may produkto tayo, siguraduhin talaga natin na maganda yung profit margin natin. Nang sa ganun ay hindi tayo malugi. At ang isang technique dyan is magkaroon ng malupit na product. Nang sa ganun ay makapag-presyo tayo ng maayos at yun nga, hindi tayo malulugi. Basta siguraduhin mo lang na sobrang lupit ng produkto o serbisyo mo nang sa ganon ay makakapag-presyo ka ng maayos. Next mga Kaasinso is brand yourself. No? So katulad ng ginagawa ko, unti-unti kong binibuild yung business brand ko na Pinoy's Banana Chips at aside from that, so meron din akong binibuild na personal brand which is yung gumagawa ako ng mga long form na content at yun nga, pinopost ko sa Red Up. Ang sa ganon ay habang lumalaki yung mga brand na ginagawa ko is unlimited din yung marketing, no? Lalong-lalo na sa mga long form videos ko kasi ako yung gumagawa so unlimited na marketing sa product o serbisyo na gusto kong i-offer sa market or sa mga tao. Next mga Kaasinso is dapat meron kang marketing strategy. So sa ngayon mga Kaasinso, sa ginagawa ko is meron akong 5 strategy sa marketing. At ang una mga Kaasinso ay magbenta ka sa mga kakilala mo, sa mga close friends mo kasi yung mga totoong kaibigan talaga, totoong kapamilya is susuporta sa iyo kung may bago kang produkto na ino-offer. So bibili talaga yan pag mga totoong kaibigan at mga totoong kapamilya. So support sa iyo yan, I'm sure. Next na marketing strategy na ginagawa ko mga Kaasinso ay ginagamit ko or nakipag-collab ako sa platform ng ibang mga influencer or yung ibang mga vlogger. So dito na papasok yung mga affiliate namin sa Red Up. So may mga affiliate kaming kinukulab at by commission, no? Every time may market yung mga videos na ginagawa nila ay nagbibigay kami ng commission. So sa Red Up at Blow Up, applicable ito by commission yung mga nakukulab namin na mga affiliate marketer. Pangatlong marketing strategy na ginagamit ko mga Kaasinso ay
yung quality content. So katulad ng ginagawa ko ngayon na gumagawa ako ng long form videos at quality, may mga sinishare akong values at insights, no? Lalong-lalo na sa business at fitness. At ang number 4 na marketing strategy na ginagamit ko ngayon mga kaasinso ay yung paid ads, no? So kung may budget ka na, pwede kang magpa-paid ads, no? Lalong-lalo na sa Blue App. So magbabayad ka lang ng certain amount. So in return, may mga mas ma-expose yung product o services mo, no? Sa kung anumang platform na nagpe-paid ads ka. So, sa ginagawa ko naman, may mga influencer kasi or may mga affiliate marketer na lalong-lalo na pag mga sikat na or marami ng followers ay may bayad na talaga sila. So, kung sa tingin mo ay mag-ROI naman yan, so magbayad ka, no? So, na-try ko din yan kasi may mga influencer na local lang dito sa amin at nakipag-collab ako. So, may bayad sila, hindi naman ganun kamahalan, no? So, magdepende yan sa kung magkano na yung followers nila. So, mas maraming followers, mas mahal yung bayad ng mga influencer or mga marketer. So, yun nga, di bali nang gagastos ka sa paid ads, basta kung malaki naman yung return of investment mo sa binabayad mo sa paid ads or sa mga influencer, then go for it. At ang panghuling mga kasinso na ginagamit kong marketing strategy is yung evangelical referral, no? So katulad ng kung may bumibili sa akin na mga doktor, no, sa business ko or sa produkto ko. So hinihingian ko yan ng honest feedback kasi dagdag yon sa credibility ng produkto mo, no? So malaking bagay ho yan kasi yung mga referral katulad ng mga grupo or yung mga professionals ay malaking tulong yan sa marketing ng ating brand. At yun mga kaasinso, yung mga paraan kung paano natin i-market ng maayos yung ating produkto at talagang ginagawa ko yun at sana ay may mga natutunan kayo at mai-apply nyo rin sa yung mga produkto or negosyo, lalong-lalo na sa mga nagsisimula pa lang sa negosyo. At bakit ko nga ba ginagawa ito mga kaasinso, no? Bakit ko nga ba sinishare ito sa inyo? Dahil naniniwala talaga ako na ang entrepreneurship at ang pagbi-business ay malaking tulong ho ito upang umangat tayo sa buhay. So, malaking tulong ho ito upang makapag-ambag tayo sa ating bansang Pilipinas, no? Sa pamamagitan ng pagbibigay ng value at pagbibigay ng positive influence sa mga kapwa natin, no? Lalong-lalo na dito sa ating bansang Pilipinas. So labanan natin yung katamaran natin, labanan natin yung mga taong mapanglamang sa atin sa pamamagitan ng entrepreneurship at pagbi-business. Nga pala mga kaasinso, may community akong binubuo na tinatawag na Kaasinso Group kung saan yung mga kagrupo natin ay nagsishare ng mga insights at experience lalong-lalo na sa business at sa fitness din. Meron din akong mga diskarte or mga technique na sinishare, no, sa group natin. So, click mo lang yung link at yan, pwede kang mag-join. At sana mga kasinso ay dadami rin yung inyong benta at dadami tayong mga negosyanteng influencer. At nga pala mga kasinso, kung wala ka pang negosyo at gusto mong magsimula, open pa rin kami for business partner at resellers. Pinoy's Banana Chips. So, big discount per pack at free shipping ho tayo nationwide. So, mag-message ka lang. At lagi nating tatandaan mga kasinso na kahit anumang hamon ng buhay, never give up. Gawin mo lang kung ano yung dapat mong gawin. Do it now at syempre gawin mo kung ano yung tama. So, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe at like and share na rin sa mga content natin nang sa ganun ay marami pang maaabot at matutulungan sa mga valuable content natin. So, thank you for watching at see you next vlog. Bye guys!